pagbabantay ng Department of Agriculture at pagbabantay rin ho natin dahil gusto natin ay magkaroon na ng murang bigas. Nasa linya ho natin ngayon si ASEC Arnel de Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture. Maganda umaga, ASEC. Morning po, welcome, ASEC. Hi, sir. Opo. Good morning. ASEC, may segment ka na rito sa Double Wing pag Sabado eh. Oo Kailangan malaman ng mga nanay natin Yes, ang takbo yes. ng presyo ng mga produktong agrikultural. Yan. ASEC, good morning. Hi, sir. Ayun, nandyan. ASEC, good morning. Welcome po. Good morning. Ayun. Yan. Radyo na, TV pa tayo. Good morning. Naririnig nyo na po kami, ASEC. Good morning po. Sir, Yes po. ito Good morning. Good mabigat na tanong ng mga kapuso natin eh. Kung July pa nag-take effect yung July 6. lower tariff po para sa imported rice, bakit mahal pa rin ang bigas sa mga palengke? At ang mura lang ay nandun po sa mga kadiwa na limitado lang naman ang mga stores. So, paano po namin matitikman ba? At kailan matitikman ng taong bayan yung ganasya galing po sa lower tariff sa bigas? Weng, kagaya ng pagpapaliwanag ni Opo. Secretary Chu Laurel, Mm-mm. kung tingnan natin ang statistics ng importation from January to June, on average, ang dumarating sa ating bansa ay almost nasa 450,000 metric tons. At pagdating ng July, bumaba yan to 150. So, ibig sabihin, yung napakarami, nasa mga 2.2 million metric tons yan, January to June. So, napakarami ng pumasok na bigas sa atin bago na i-apply itong EO62. Of course, yung ating mga nag-import, kailangan ma-dispose lahat yan doon sa presyo at taripa na bili nila at naipataw sa kanila. So, ang tansya ni Secretary, mga October natin ma-experience yung talagang mura na bigas dahil dito sa pagbaba ng taripa as per EO62. So, Ang para malinaw bang, po, uubusin muna natin yung yung stock nila, naangkat yung- natin na Oo. mataas pa ang taripa bago po maramdaman ng taong bayan yung murang bigas talaga out of that EO62. Yes po, kasi talagang yung atin naman mga importers legitimately nakuha naman nila yung bigas at napatawan yun ng ganong kataas kasi 35% yun na taripa. At yun nga, dahil nagkaroon din ng tawag dito, di ba, kinwestiyon yung EO62, so nagkaroon din ng konting agam-agam yung ating mga importer, trader. Kaya makita natin itong July at kahit nitong August ay hindi ganun kalaki. Kumpara mo doon sa January to June na average, nasa 450, biglang 150 lamang yung July. ASEC, paano natin masiguro na wala hong nag-i-import ngayon sa panahon na ito or since July na nag-i-import na mga importers ng bigas Na may mababang taripa. Mababa na ang taripa. Tapos binibenta sa mahal na halaga. Of course, uunahin nila kasi na ma-dispose muna yung mas naunang bigas kasi yun yung talagang nakuha nila. Siyempre, first in, first out yung mga yan. Kasi masisira naman yung bigas sila kung i-imbak nila ng mas matagal. Lalo na yung mga naunang buwan, kailangan mai-dispose din nila agad yan. Masisira din yung quality ng bigas. Pero paano po natin nasisiguro na yung nabibentang mahal pa rin ngayon sa pamilihan ay hindi po naangkat na using EO62? Makita naman natin kahit doon sa ilang imported, meron naman na pagbaba na ng kahit nga lang, hindi pa ganun kabilis. But of course, yan, patuloy nating titingnan yan, yung mga ganang issues. But again, kung titingnan natin, mas maunang maubos yung mga nauna na dumating. Opo. Pero namomonitor po natin, ASEC, kung halimbawa, yung naangkat nung wala pa yung EO62, ay yun lang ang nabibenta talaga sa merkado natin. At paubos na yung inventaryo nung mahal na imported rice na yon. Sa ngayon, dahil limitado yung ating, kasi lahat yan private traders, at yan ang hinihingi natin dito sa amendment ng rice tarification law na talaga makita yung mga warehouses kasi yung ating NFA na wala yung kanilang kapangyarihan to inspect
yung mga warehouses. Yan. Sa ngayon, hindi natin magawa yan fully. So hindi But natin ma-monitor. hopefully, pagpasok ng Oo. amendment ng rice tarification law, Ah. we can already do that. Ano yung babaguhin na gusto nyo? Yung talagang meron tayong nakikita natin ang may libro? inspection ng mga powers ganyan? tayo Oo. doon sa mga warehouse. Yes. Ayun. Sa Whether ngayon yan pala, ay wala kayong Wala inspection pala. imported or powers? locally produced. Sa ngayon pala wala pong poder ang NFA na mag-inspect ng mga warehouse? Sa ngayon ay wala dahil remember yung ating NFA as per rice tarification law, ang natira na lang na function niya ay mamili sa mga lokal na mga magsasaka natin at i-imbak yan at gamitin para tuwing may kalamidad, pag-response sa mga yung kalamidad. So yan yung kanilang natirang function na lang. Sa pagkakalam nyo, ASEC partner, ilan ang mga importers natin ng bigas? Gaano karami ho yan? Ang binigyan ho ng import permit para ho mag-import nito, lalo na pag naging yung effectivity na meron ng EO 62. Yung prior pa lang dito sa EO 62 nung maipasagan uli yung rice tarification law, open sa lahat yung ating importation ng bigas sa mga private traders. So long as they are qualified at mag-a-apply dun sa sanitary and phytosanitary import clearance. Wala namang pagbabawal sa dami ng mga importers. So long as makaka-comply sila sa mga requirements. Registered po sila? Yes po. Kailangan nila mag-register sa Bureau of Plant Industry at may mga inspection din na mga gagawin. And yun nga, kailangan makapasa sila doon sa mga requirements na kailangan ng BPI. Okay, so sa ngayon, ang malinaw ASEC sa sinabi niyo po, walang inspection powers ang gobyerno sa alinmang warehouses. So ibig sabihin, hindi natin nakikita kung apaw-apaw na to the roof na yung supply po ng imported rice natin. Yes po. Oh, that's sad. Malungkot yun. Baka yung iba, hoarding na naman. Oo, malungkot diba? yun. Anyway, ASEC, balik lang ako. So sabi po ninyo, October natin mauubos yung nabiling bigas, imported rice, na mahal pa ang taripa. So expected natin by October, mararamdaman po ang full effect ng EO 62. By how much inaasahan na bababa ang presyo ng bigas by then? Babalikan ko yung paunang naging pagtaya ng Philippine Statistics Authority. Yes, sir. Nasa mga 6 to 7 pesos yung kanilang unang pagtaya. So, per yun kilo. lang hindi yung ginagamit namin na basehan. 6 to 7 pesos. Ang anong klaseng bigaso ang mababawasan ng ganong halaga? Ito ba yung Well-milled? imported yan? Regular milled? Imported na bigas to, Or no? premium? Tinutukoy, yan. Nung tinignan namin yung computation, it refers to well-milled rice. Well-milled. Imported na imported na well-milled rice. Yeah. Ang presyo niyan sa ngayon ay magkano? Yung presyo ngayon ng well-milled rice ay nasa mga, ang imported na sa mga 50 pesos. 50, okay. So magiging either 44 or 'di ba? Around that or 47 pesos ay 43 pesos per kilo na lang. Kung sakali. Yung imported ngayon Yes, nasa prevailing namin ay nasa 50 to 52 pesos. As of August 30. Yan yung presyuhan natin. Pero hindi ba yung halos kaparehas ng local natin. Yes. pero hindi ba ho yung essence ho ng EO para magkaroon tayo ng 29 pesos na bigas? Paano natin Hindi aabutin yun, ASEC? Hindi ma-achieve yun? Sa ngayon, kung titingnan natin yung imported na bigas dahil yung India hindi pa rin kasi nila tinatanggal ang expectation natin. Kapag natapos yung election sa kanila, magluluwag sila sa pag-issue ng mga kanilang exportation pero hindi pa rin nila tinatanggal. So sa international market, and then sinabayan pa ng patuloy na pamimili ng Indonesia at saka Malaysia ng additional stocks nila. Mataas pa rin ang presyo sa international market. Bumaba yan, pero biglang tumataas uli. So isang patuloy na concern yan natin.
Okay. So, yeah. So malabo ngayon talaga ay pa yung mataas pa rin. 29. Malabo. So, kadiwa lang So, merong oo. 29 talaga. Yung 29 pesos kasi galing yan sa ating NFA. Yes, oo. Yung contract drawing ng NIA at saka yung old stocks ng NFA na yun, ginagamit natin dito sa 29. Do sa Rice for All, normally mas mababa siya ng at least 5 pesos doon sa prevailing market prices natin sa ngayon. So yun pala, yung isa, yung Rice for All ay magiging magkano na lang ho siguro yan pag by October? Depende kasi kagaya ngayon 50 pesos yung well-milled. Kaya yung ating Rice for All ay naibebenta sa 45 pesos. 45. Yes. So kung bababa by 6 to 7 pesos, so ganun din ang magiging pagbaba. Basta palaging mas mababa ng 5 pesos Yun. sa prevailing market price yung ating Rice for All. Okay. So, pwede sabihin may 1 month pa tayo na magtitiis na medyo mahal, Asek. Sana talagang before end of September, maramdaman na natin yung unti-unting pagbaba talaga ng 5 o 6 to 7 pesos per kilo. Oo, sayang naman kasi yung nalulugi sa gobyerno, Asek, kung hindi mararamdaman ng tao agad yung effect nito, di ba? Weng and weng. At yan talaga yung expectation na inaasahan natin. Kaya binaba ang taripa ay maibaba yung presyo Yun talaga nga eh. ng May bigas. may limit po ba yung implementation ng EO62? Ano yun? Hanggang 2028 yun. Pero naglagay ng provision ng review. Kaya ngayong November ay magkakaroon ng review. Oo. Yeah. Hindi Pero ba masyado dahil, maaga yun? Wala pang effect ng BRER eh. Hindi, every 4 Kaya months nung tinanong yung DA kung magre-recommenda for the change doon sa tariff rates, ay hindi pa kami nagre-recommenda dahil hindi pa nga natin nararamdaman. Yung Masyado yung pagbaba Too early. ng tariff rates. yung review na yan, malalaman natin kung epektibo ba yung EO o hindi, o nakamura ba ito, nakatulong ba para mababa ang presyo ng bigas. Pag-aaralan mabuti yung naging scheme, gano yung volume, pricing, lahat yan pag-aaralan. Alright, sige. Naku, Asek, maraming salamat ha. Thank you po, Asek, sa oras at hanggang gising sa inyo. Salamat. Palagi namin kayo Walang problema. ginigising ng maaga. Kasi Sir, magsasayin na thank tayo you. eh. Thank you so much po. Okay. Salamat din, Weng and Weng. Good Mabuhay po. morning. Thank you po. Asek Arnel de Mesa, spokesperson po ng Department of Agriculture. Tiis-tiis muna.